take me back dun sa ano, kasi sa dami nating lakad. Kasi ano to parang yung pagdating mo dito sa Canada, maraming nag-wonder kasi dati naman wala naman social media, right? Walang social media, walang pictures, walang videos. So everybody's wondering, parang sobra daw tayong close. Yes. Ba't nga tayo sobrang close? Kasi nga, back then, di ba, to give you a story, nung bata, teenager pa ako yung laging bitbit ni mama. Ba't mo ako binibitbit sa Divisoria, number 1? Oo, kasi parang safe ako ang pakiramdam ko pag may bitbit, pagkasama At bakit Divisoria yung gusto natin laging puntahan? Ako naman, excited ako pag pupunta tayo doon. Bakit? I mean, tumitingin ako ng ibibenta. Puro pang negosyo ang niisip ko, pambenta, pangkita lahat. Kasi nag-RTW si mama. So, pupunta kami ng 168, 99 store, tanda ko pa lahat yan. Kasi dyan alam mo kasi yung maganda at ako yung pinapipili niya na ako yung nagsasabi sa kanya na maganda to mabibenta mo yan. Lagi akong ganun. So, nakita niya na meron akong potential doon. Tapos tinutulungan ko din siya ng mga makahanap ng buyer, yung mga friends ko, mga parents ng friends ko. And they buy talaga. Pupunta talaga sila sa bahay. Yan talaga ako nagsimula ng buy and sell. Kaya nasanay na ako, bakit ganun daw. Doon ako nasanay. And then pumasok na ako sa real estate. Gusto ko kasi maliit lang ang puhunan. And then I'm very proud naman na natuto ako sa real estate kasi nagtrabaho na rin si Papa mo sa real estate. Yun ang naging, para mapaayos natin ang bahay, mapaganda. Yun doon ako nagsimula at hanggang ngayon, up to now, nagsa-sideline ako. Gusto ko nang umuwi dahil marami. Teka lang, pero dun sa Divisoria natin, balik tayo sa Divisoria, story natin, tsaka Binondo, pati Quiapo, pinuntahan natin lahat, oh my God. Ilang beses ako nawala dun, kung natatandaan mo. Ang likot mo kasi. Ilang beses ako nawala dun? Hindi ko matandaan, sa dami na eh. Madaming beses ako nawala dun. Pero anong bilin mo sa akin pag nawala ako? Pag nawala ka, pupunta ka na sa simbahan o dito, tapos sa pulis ka magtatanong. Meron pang isang beses na may isa kang habilin sa akin na hindi ko kinalimutan. Babalikan mo yung kung saan ka pumunta. Kung saan ako napalagi napunta. Yes. Doon niya ako pinuntahan. Doon niya ako lagi pinupuntahan. Minsan may kasama si mamang police or security kasi nagpapatulong na siya hanapin ako. So ilang beses na akong sa dami kasi ng tao? Sa daming tao dun sa mga common places na pinupuntahan namin, like Divisoria. Ang dami tagang sikot sa siko, braso sa braso. So, sa daming tao doon, nawala na ako ilang beses. Tapos, nahanap ako ni mama kasi binalikan niya lang ako. Doon sa lugar na palagi akong napunta. Kung saan siya huling pumunta or yung store na binilan niya. Hindi ako umalis doon. Nakatayo ka doon, titingin-tingin ka rin. Umiiyak ba ako? Hindi naman. Hindi ako umiiyak. Yes, hindi ako umiiyak. Pero palingalinga ka. Yes, lingon ako nilingon pero hindi ako umiiyak kasi alam ko ba, may faith ako na alam ko ba balikan niya ako. So, at saka parang may faith din ako na hindi ko naman mawawala, wala kang kamukha eh. Pero dati uso na pala yung child trafficking and all that. So, imagine. Kasi pangit ka pa nun eh, yung ilong mo. Grabe! Grabe ka. Payat na payat ka kasi. Payat. Walang magkaka-interest sa'yo. Grabe. Pero hindi ko kalahin maging ganyan kaganda ngayon. Grabe, maganda ka pa sa mga kapatid mo. Tumigil ka. Okay, so masyado napapahaba na yung kwento natin. So, puntahan natin dito sa Canada dahil alam ko excited ka sa story mo sa Canada. Dapat si Mama tsaka si Papa, ang original plan ko is 2019 to 2020. Pupunta sila ng Canada. Ia-apply ko sila ng visa. So, hindi natuloy yun kasi nag-pandemic. Nagkasakit muna pala si Papa ng 2019. At the same time, pandemic. And then bigla nag-pandemic. So, ako na lang yung umuwi ng Pilipinas. Sa lahat ng friends ko and then Facebook friends ko, na nakita ng video na sinurprise ko kayo sa Alabang. Sa Ayala, Alabang, grabe. Nang wala silang alam na darating si baby ako. lang, may magpapakain sa atin, may mag-blow out sa atin. Kasabot ko si Bunso noon. Siya yung message ko lang na, uuwi kami ng Pilipinas. Siya lang bukod tangi. Kasi kaya lang si Bunso yung kinontak ko nun. Siya kasi nakatira sa malayo. Sa Bulacan kasi. Tsaka nasa kanya na yung sasakyan. Oo. Nasa Bulacan kasi si Bunso nun. So, wala talaga makakaalam. Gusto ko siya na, kasi lahat nasa south eh. So, siya lang yung nasa may north. So, sabi ko, umuwi ka kasi, uuwi ako. At ikaw ang magsasabi sa kanila, kunyari, pupunta ka ng, So, to cut it short, sinurprise ko kayo ako yung umuwi nun. So, kaya, it's a long overdue trip actually para to kay Mama. Pero technically, dapat 2019 pa to. So, hindi natuloy. So, it turned out good kasi 2020... It was 2019 natuloy, but it was going to be Christmas. Because March 2020 nagkasakit na si Papa mo eh. Yun nga. So, pero it turned out good din kasi nga, 2021 kami nakalipat ng bahay. So, imbes na yung time na yon na dapat pupunta sila at hindi nga matutulog dahil stroke si Papa, ang ginawa na lang namin ng husband ko is naghanap na lang ng property para pagpunta nyo dito, may titin. Kasi may faith pa rin ako and hope na gagaling si Papa. Yes. But hindi nawala yun. So, sabi ko, sige, maghanap na tayo ng property, bilhin na tayo ng bahay para pagdating nyo, meron kayong tutuluyan na. Hindi na tayo maghahanapan ng parang space na paproblema pa natin yung space ako natutulog. So, kaya ka nandito. And going back to your trip, for 6 months nagstay si Mama sa Canada.
And then, madami nagtatanong bakit ganun katagal. Kasi gusto ko ma-experience niya lahat ng season. Ang season lang kasi sa Philippines is summer and rain. Tama ba ako? Sa mga viewers ko, summer and rain lang. Rainy season. And then summer season, sobrang init. So here, nung dumating siya, patapos na yung summer. And then, Pero naabutan ko. naabutan mo, pero patapos na yung summer, mga 5 weeks na experience mo yung summer. And then nag-fall, taglagas. Yun yung taglagas na tinatawag, so na-experience mo. And then yung winter din. Yung transition ng season. At etong paalis na siya, winter pa rin, pero after 2 months, magiging rainy season na. Yun yung spring na tinatawag, na dun, tagsibol naman yun. Nagdasal akong ganda ng panahon. Oo, tagsibol naman yung yung spring season. So yung tagsibol is lagi na-experience si Mama. And right now, honestly, challenge ka sa weather, di ba? Yes. 2 weeks na siya nagpapahid ng ano tawag doon? Epicacent Efficacent oil. oil. Too cold. For the 6 months, hindi siya nagpapahid. Pero Wala, hindi ako nagkakasakit, hindi ako sinipo. Hindi, until now, hindi ako nagkasakit. Yun lang, nagulat ako. Bigla kasi kahit naramdaman kamay mo sa kamay gumaling mo dito sa Canada and I became beautiful. Kasi more relaxed dito. So, pero ito ang kasi ang tingin nila sa trip mo dito is mayaman daw kami. Totoo ba Para sa mayaman akin, kami? sa lahat ng anak ko, yes. Grabe, hindi. Mas Yes, mataas ang yes, sweldo pa rin. ito. Mas mataas pa rin sweldo ni ate. Yes. At nakapaghanda kayo para sa... Yan ang gusto ko. Kaya ganyan din naman ang ginawa ko. Although nagkaanak agad ako dahil yun ang talaga request ni Papa mo magkaanak agad. Pero pinaghandaan ko nga. Katulad mo, pinaghandaan ng future. Always do that and always yung una nga ang Diyos, pangalawa yung mga balak nyo. Kasi kung wala si Lord, hindi nyo Wala, it won't turn out. hindi nyo At napakaganda ng naging experience ko kasi hindi nga nila alam kung saan ako pupunta. Hindi ko nga alam kung saan ako pupunta, kung saan ako dadaan, nagugulat ako. I experience all lahat. Oo, hindi kasi lahat talaga ng kahit gaano kahalayo, gaano kahirap, nagtitrip sa bundok, hindi kasi lahat na experience ko dito kasi wala kang option. You're on vacation. So, kumbaga, hindi ko na para sabihin sa'yo kung saan tayo pupunta. Una nga, nagugulat na ako. Dahil wala ka naman choice. Dahil wala naman hindi nila choice ako pinababayaan na experience. I'm happy na naranasan ko lahat. Sa loob lang ng 6 months, naranasan ko lahat Pero- ng magagandang tamawin dito sa Canada. That's good. Summer, fall, And then, ang maganda pa, dumating pa yung mga kapatid mo na hindi dumating naman yung mga kapatid hindi ko naman dito na planado, hindi planado yun. So, maganda pa na dumating din sila Yes. na nandito ka sa may isang 3 bansa. sisters, lahat. 4 lang kami babae, pero Anong nandito. pakiramdam mo nung dumating sila lahat dito? Kasi pag may naramdaman akong ganun, I always thank the Lord for this opportunity. Opportunity na hindi namin inisip, kahit sila hindi nila inisip na sila ay makakapamasyal, makakarating. Hindi rin talagang wala kang inisip na sa naranasan ko sa buhay. To share this sa mga viewers namin, yung trip na nakita niyo sa social media ng parents namin, ng relatives namin, is something that we never planned at all. Parang, Yes. luckily, everyone has visa going to Canada. So, yun yung maganda doon. Pero hindi nila pinlano na pupunta sila. And then, it happened. Sumunod sila talaga. So, ang saya din. At saka, hindi ko akalain na isang tiyahin ko, Na nandito. na pinsan, Yes. nagulat ako. Lori, nandito ka sa Montreal. Galing kami dyan sa Mirabel, nandito rin ako sa Montreal. Si Lola Nagulat, Tanya. ay yes. Tita Talia, thank you. At palagi tayo nakikita. Sinasabi ko lagi sa mga friends ko, wala akong family sa yes, Montreal. pero ngayon meron na. Now, I found one kasi nung dumating si Mama, nag-reach out si Lola Talia kay Mama, and she's also living in Montreal. So, I'm very, very glad na may na-meet na ako na, Kamag-anak. bloodline, you know? Yes. Kasi that's, I call my friends here as my family. And that's one of the reason why I'm not homesick. Yeah. So now you understand na bakit Yes, mahirap ang- masyado akong strong. Kasi nga, I have people surrounded Dapat me. lang Very pala. positive people, very loving, very caring, who take care of me. Thank you sa mga friends mo na dito ginaganap lahat ang mga okasyon. Although, wala ako pero nakikita ko ang saya ni Pascal. Natutuwa ako pag may bisita ang mga Pilipina na nagpupunta dito sa bahay. Sa lahat, hindi na ako magbabanggit kasi napakarami at iba't ibang okasyon. Thank you sa lahat sa inyo. Marami ba akong friends dito kumpara sa Philippines? Marami sa Pilipinas, pero syempre dito sa Canada, hindi Controlled. Controlled. Hindi gaano, pero halos lahat, pag may nakilala kang Pilipina, ginagawa mong friends. Kaya natutuwa naman ako. Yes, of course. Kasi I've been there ang tawag dito, nung nag-iisa ako sa isang foreign country, na wala akong mahawakan, wala man akong masabihan na I'm on my lowest, kumbaga. Yes. So, gusto ko ma-feel, whenever I met Filipinos who's alone and they don't have anyone, I always extend my hand and reach out to me if you needed help, talk to somebody na Filipino din, you will feel home, kumbaga. Iba kasi talaga kapag Tagalog, Mahirap. Tagalog. Oo. At Iba. nahirap, sa nakita ko ang homesick napakahirap. Ako Totoo- hindi ko kakayanin sa Totoong mahirap kasi pagsapit ng January, naramdaman niya yung winter vibe. Ang winter vibe na tinatawag dito is malungkot kasi Yes. lahat is bland, white lang lahat, and then walang araw. Right now may araw, maganda yung araw, nakikita niyo sa background namin. Thank you. Pero
Normally, hindi ganyan. Normally, parang malungkot ang vibe. And Mama was attacked one time. Nung ganun, Yes, I just feeling, cried. umiyak siya. Iniyakan niya ako. Hindi ko kaya. Binanamahan niya ako at tinawag ako yung tita Miriam ko noon kasi nga, I'm being dragged also in that emotion. And yun yung mga times na nilalabanan ko Oo, dito. ang hirap Mama. pala. Sabi ko, ang hirap pala ng OFW. Sobra. Lalo na't nagkapamilya ka na ikaw lang ang nasa lugar na yon. Hindi naman palagi kayo nakikita ng mga kaibigan. Nararamdaman ko rin ang lungkot. Kaya masaya naman ako dahil nagkaroon ka ng katulad ni Pascal na masayahin, mabiro kayo, nagagalit ako sa pag minsan din na ano yung joke niya. Kasi, Ayun naman. kasi yun lang naman. Kasi kung hindi kung hindi siya ganoon, ako, boring. Sa kaya natutuwa kay Pascal kasi ang saya-saya niya. Kasi kami Kasama, pareho. mabiro. Makulit Ang hindi ko masyado. makalimutan ng umutot. Naamoy ko rin sa wakas. Oh my God. I'm very thankful. Hindi ako nagalit. Tatuwa nga ako. Hindi ko makalimutan. Kasi one way na pagbibiro yun eh. Kaya sabi ko nga, salamat sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak ng asawa ni Archina, to the Pascal family, Lucy, Liz, Lola, Daniela, and everything here, Francine. So now you know why I'm not homesick. Homesick. Kasi nakatagpo ka ng mga family. Pascal family. I am in Very peace. nice. In peace, no, man. Hindi ko makakalimutan. Kaya sabi ko, matatagalan pa, wag ka nang umuwi muna. Matatagalan din ako bago malik kasi kontento ako sa nakita ko dito sa kanya, sa Canada, sa mga kamag-anak ng asawa niya. Napakasaya, napakasarap kasama. Hindi ko makalimutan. Ang surprise ang ibinigay nila sa akin na darating sila before I left, going back to the Philippines. Talagang sa mga kaibigan na nagpunta dito, hindi ko na kayo babanggitin, si Tita Mona na lang. Salamat, sumama ka. Can you tell na Sa mga napuntahan kong, grabe, hindi gastos nyo, number one, yung gastos nyo sa akin. that's nothing? Kahit Pero pero para sa akin sa katulad yung nagsimula pa lang ba, may bahay nga pero nagsisimula at least bago pa lang kumbaga sa ano, marami kayo pinagkagastusan. It's okay. At sa mga pabaon mo sa akin, hindi ka naging madamot. Huwag mo na sabihin yan to naman. Pero Lagi mo rin kaming iniisip. Huwag mo na Everything. yan. And Pascal is walang complain. Yun talaga, walang complain. Grabe. ito lang We're so yun, lucky Ma. for Pascal and family. Kasi nga, Ma, pag ikaw ay naging totoo sa partner mo, hindi yan hindi yan magbibigla. Alam niya kasi ko, kilala niya yung inasawa niya. Kilala niya yung pamilya natin. Yun yung number one thing doon. So, and then, dito sa experience mo sa Canada, sa family And ko, thank you for this. sa family natin, I mean sa Canada, at sa family, sa mga friends ko na turned out family, Yes. anong, can you tell our viewers that I am in peace, no? I'm in Yes. contentment. Hindi ko sinasabing hindi ko na-miss yung pamilya ko sa Pilipinas at No. lalo na yung mga close friends Palagi ko mo sa namang nakakausap kami. I miss them all, honestly. I miss everybody in the Philippines. But right now, I'm in my peace and my contentment in Yes. life. Kasi nga, I'm getting it because of my, parang people surrounded me, with this. So, Yung mga kaibigan. At nakita ko, kung wala kang mga kaibigan, malungkot talaga. Kung wala kang family, malungkot talaga. Parang ako naging OFW eh. Kasi, di ba, solo akong pumunta dito. yeah. Umiiyak ako minsan, ganito pala talaga kahirap sa malayo. Kaya minsan, naiiyak ako kasi naranasan mo yung gano'n na namimiss mo kami, namimiss mo mga. Pero nakatagpo ka dito ng pamilya, tinuring kang tunay na anak, tunay na pamilya, at mga kaibigan. Maraming salamat sa lahat. Oh my God, huwag ka na umiyak, Ma. And because of that, I gave her a photo book of her travel, if you will see that. This book will remind you, may mga signatures ng mga family and friends. These books will remind you about your adventure Yes. here. But the most important thing, Ma, is whenever na malungkot ka Titingnan ko lang yan. at you felt unloved, pag hindi, No, palagi naman ako, kasi meron ako. I know, but if you, sometimes, nafe-feel mo, hindi ka mahal, or hindi ka naiintindihan, Yun lang, minsan. always look in this book. Yes. And always Thank you for read this. all these messages here. All the messages here. Surround yourself, your thoughts, your mind, ng mga pictures and messages here. Yes. And you will be remembered na Kaya you hindi are ko muna loved. ito babasahin. Gusto ko pagdating ko ng Pilipinas. That's okay, but always Gusto ko siya babasahin. always remember that you Thank have this, That's okay? family. Okay? I celebrated my 70th birthday here. Hindi ko rin alam na handugan nila ako na ganun. Kasi gusto ko naman tahimik lang ako nasa kwarto. Pero Oo hindi nga, ko ginawa alam. naman natin na. So, tayo lang nila Tita Iam kasi sakto dumating Pero si Tita nagulat ako Iam. madaling araw. Umihi ako. Because they want to come here. Yun May- lang yung May tao yata. nagkataon Sabi ko, niya. gulat na lang ako. Thank you, my sisters. May pamangkin, Toria and Rosan and family. Easy, pinaligayan niyo ako kasi hindi ako nag-isa ng birthday ko. Salamat. Salamat sa lahat. God bless you all. Thank you. Love you, Ma. Thank you, thank you, thank you. Okay. God bless you. Let's end this vlog. So, to end Come this here. vlog, it's okay. To end this vlog,
we would like to inspire you in our story. A story that's not perfect. People think that we are a perfect mother and daughter relationship, family relationship. No one is But perfect. no one is perfect. We are just being real. Marami Yes. kaming lows ni mama. Marami kaming pang-abot na tinatawag na nag-away, in the last 6 months. Kasi, since Iba naman kasi ang kultura hindi, tsaka sa atin. since 2004, I 20. left Yeah. home, no? 2002. 2002, I left Hindi ko rin home. iniisip na ganito ang buhay mo. Na maayos. Hindi ko iniisip. Pero I'm happy. I'm contented and happy na babalik ng Pilipinas na masaya. At napunta ako higit sa lahat ng mga simbahan. Hanggang ultimo kalayo-layo. And the shrine of St. Anne and pinakasalan ni Celine Dion, St. Patrick, palagi kami doon. At iba't ibang parokya na napuntahan namin. Ang gaganda talaga, ang gaganda. I miss all that. Again, Thank you. to end this vlog, like going back to my message, hindi kami perfect na mother and daughter relationship. We are just being us. We communicate our lowest. We share our highest as well, our lowest as well, our energy. But always think na lagi dapat natin tayo nagpo-focus sa magandang ginawa natin sa isa't isa, but not on yung ugly side, yung pangit na nangyari. Huwag natin bibigyan masyadong attention yan. Dapat ang binibigyan natin ng attention, like what I'm telling you, is yung magaganda. Yes. Kasi Wala yung mga pangit na nangyayari is may kadahilan yan. Para Merong- maging maayos ka, para matutunan ka, Oh, at mabaguhin mo ang tama. At Ang marami, mali sa tama. at marami ka natutunan dito Yes, sa Canada. marami. And I like. Sa lahat no, dapat pala ganun. Yeah. Tigit sa lahat na hindi ka madamo. Iniisip mo ang pamilya mo, hindi ko kaya yun ang iniyak. Ano ka ba? Oh my God. Patapos na yung one natin. Pero, well, that's the end of our vlog. Lord. I hope we inspire you in our little story. And I hope that this will bring you motivation to to your family, Apart. in any parts of our story. This is a very private kind of thing, but yes, I'm very happy to share this since my mama really wanted this in record. Siya yung mahilig, siya yung may gusto na mag-vlog ako. Pinupush niya talaga ako ever since she started, like she arrived here in Canada. And then sabi ko, I'm not ready. I'm very private kasi mukha akong public masyado akong sociable, right? But with the family and everything, I'm very Nagpapakatotoo ka private. lang. Yeah, I'm very, very private talaga na tao. So, yeah, so that's it. Thank you Thank for you. watching. Thank you.